Bawat sa po sa amin, O Diyos. Dalangin po namin na sa aming pong pag-aaral ay kayo po, Panginoon, ang madakila, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po kami na maintindihan po ang mga katotohanan na ito. At kung may bagay na hindi malinaw sa amin, Panginoong Banal na Espiritu, kayo po, Panginoon, ang mangusap po sa amin, O Diyos. Salamat po. Aming pong itatagubilin ang pag-aaral po namin po na ito. Sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay po, so kung kayo po ay andito po last week, no, itutuloy po natin yung ating pong pag-aaral sa aklat po ng mga gawa. Kaya kung kayo po ay may mga Biblia, pakibukas po ito sa Book of Acts, no, mga gawa. At dito pa lang pa rin po tayo sa panimula na inaaral po natin, nag-umpisa po nung last Sunday. At dito po tinitingnan po natin ang ilang pong mga background o ilang pong mga impormasyon para maintindihan po natin ang salita o ang libro po na ito. Marami pong beses po na kapag kayo po ay bumabiyahe, lalo po sa mga driver po sa inyo, di ba? Kapag hindi po natin alam po yung lugar, ang ginagawa po natin doon sa Google Maps or Waze, no? Tinitingnan po natin yung overall picture kung saan po tayo dadaan. Tama po ba? Kayo po ba yon? O kayo po yung tipong bira ng bira, tapos saan nga ba? Tapos magtatanong. Tapos minsan nga po, sa pride po ng mga kalalakihan, hindi, dito, sasabihin ng ating mga asawa, hindi, dito yun eh. Biglang, ayan tuloy, no, nawala. Tapos sinasabihan na nga, no. So, maganda po, no, isang magandang skill po ay tingnan po muna natin yung overall picture po nito. Saan nga ba? Ano bang mga kurba na dapat nating dadaanan? Ano mga landmark na makikita doon? Ganun din po ang ating pong pag-aaral. No, maganda po na malaman po natin saan ba ang takbo ng aklat po na ito at saan po tayo dadalhin. No, ano ba ang mga, kumbaga, mga liko po sa mga ano yung mga transitions na makikita po natin dito sa aklat na ito upang maintindihan po natin ang intention po ng author pagdating po sa particular na libro po na ito. And naumpisan po natin last Sunday ito pong Book of Acts. Sabi po natin na bilang po mga mananampalataya, mahalaga po sa atin na malaman ano po ba ang kwento po natin bilang po mga Kristiyano. Lalong-lalo na po paano nag-umpisa ang pamilya na tinatawag po nating church or Christian church? Paano ba nag-umpisa ang sinasabi pong Iglesia ni Cristo? Hindi po Iglesia ni Cristo po na yung mga malalaki po mga building. Ang church po ay tumutukoy po yan sa grupo po ng mga mananampalataya na tinubos sa pamamagitan ni Cristo at sila po ay nagtitipon-tipon sa hangaring purihin ng Diyos at sila po ay magpalakasan sa kanilang pong lakad spiritual. Yan po ay ibig po sabihin ng salitang iglesia o church. Hindi po building, hindi po asosasyon, ni hindi po ito po ay hobby o desire. Dahil lamang po ay magandang kumanta, masarap kumanta, yan po ay livelihood at yun din ang inclination mo, yan ang preference mo, yan kasama na ako dyan sa church. Hindi po. Ang church po ay primarily po galing po yan sa ating relasyon sa Panginoon. Nagkaroon po ng iglesia dahil po kay Kristo. At paano nag-umpisa po ito? At makikita po natin ang kwento sa aklat po ng mga gawa. Last Sunday, sabi po natin that the Book of Acts actually, it is not the book of the Acts of the Apostles. Dahil po, hindi po prominente sa buhay ng kwento po ni Lucas ang mga apostol. Hindi po lahat ng mga apostol ay dominant pagdating po sa libro po na ito. No, actually po, kung titingnan po natin yung iba po mga pastor, hinahati po nila ang Book of Acts sa prominent figure, sa dalawang prominente hong katauhan. Si Pedro at si Pablo. No, si Pedro po na ginamit ng Panginoon para itatag ang Iglesia ng Diyos. Siya po ang tagapanguna at primarily ang kanyang ministeryo po ay sa mga kapwa niya Hudyo. At pagdating po kay Pablo, napaka-specific ang kanyang panawagan sa Acts chapter 9, kung saan si Pablo ang gagamitin ng Panginoon bilang testigo, no, sa mga tao po sa hintil, sa Gentile nations. Dadalhin po ni Pablo ang ebanghelyo sa lupain ng mga hintil. Okay? And so marami po mga pastor, hinahati po nila ito sa pamamagitan po ni Pedro at ni Pablo. Ganun din po, pero sa atin po, base po sa Acts chapter 1 verse 8, yan po ang pinaka-talata ng aklat po na ito. Hatiin po natin o po, lalagyan po natin ng punto ang aklat po na ito ayon po sa tatlo, no? Una ay ang ministeryo po sa loob po ng Jerusalem. Paano nag-umpisa ang iglesia sa pamamagitan ng ministeryo ng mga apostol sa loob po ng Jerusalem. Doon ho nag-umpisa ang lahat.
Pagkatapos po noon, paano po yan nadala po sa lugar po ng Judea at Samaria? No, sa loob pa rin po ng Israel sa panahon po natin ngayon. And then afterwards po, makikita po natin, ito po ay nadala po to the ends of the earth. No, yan naman po ay ministeryo po ng Apostol Pablo. And so yan po ang punto na tinitignan po natin last time. Ngayon po, ano po ang mahalaga po dito sa aklat po na ito? Dito po sa Acts chapter 1 verse 1, may binanggit po doon na pananalita. Sabi po ni Lucas, the first account I composed. No, the first account I composed. Ano po itong account na ito? Ano po itong kwento na ito? Diyan sa Acts chapter 1 verse 1. At sabi po, about all that Jesus began to do and teach. And then binanggit po niya syempre yung mga ilang po mga pananalita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ang tinutukoy dito ni Lucas ay walang iba kundi ang kanyang ebanghelyo. Ang kanya pong panulat na tinatawag po nating ebanghelyo or the gospel or the good news, no, about the Lord Jesus Christ by the apostle by Luke, no, the historian. So ang binabanggit po dito ni Lucas na una hong panulat ay walang iba kundi ang kanyang ebanghelyo na tawag po natin ay the Gospel of Luke. And so sa ating pong pagbasa po nito, ang mga gawa or the book of Acts ay volume 2 na. Part 2 na siya. Ano ho itong part 2 na ito? Ito po ay kwento papaano ho ang Panginoong Diyos ay gumalaw sa pamamagitan ng mga apostol upang sa ganun madala ang kwento ni Jesus sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang lugar po. Particularly po nung panahon ni Pablo ay sa lugar po ng Europa. Okay? And so the first account, the volume 1 is the Gospel of Luke. And so dyan po darating ngayon, sino ang nagsulat ng aklat po na ito? Last Sunday sabi po natin na ang nagsulat po ng mga gawa ay walang iba kundi si Lucas. Si Lucas po, siya po ay sumulat, kanya pong itinuloy ang kwento tungkol kay Jesus. Yung nga lang, sa pamamagitan po ng Ministeryo ng Banal na Espiritu na tinatawag po nating Book of Acts. At naglagay po tayo ng mga ilang pong mga ebidensya kung bakit si Lucas ang itinuturong nagsulat po ng mga gawa. Una, kung papaano ito na isulat. No, the manner of writing at ang natural sequel ng ng Gospel of Luke ay walang iba kundi ang Book of Acts. Napaka-natural po yan. At mapapansin po ninyo even sa pag-continue ho ng buhay ng ating Panginoon hanggang po siya sa umakyat po sa langit, makikita po ninyo ito, natural na natural ang flow po na ibinigay po ni Lucas. Pangalawa, nakita rin po natin na pareho pong pinagsulatan. Ang pangalan po ng binigyan po ng mga panulat na ito ay walang iba kundi si Theophilus. At mamaya po babanggitin po natin, sino ba itong si Theophilus? Likewise also, yung po mga pagbanggit ng mga panghalip na tulad ho ng amin o atin or we, kami. Tumutukoy doon na yung nagsulat nito ay kasama sa mga missionary journeys po ni Pablo. At marami po mga nagsasabi na ang talagang kasama po ni Pablo nung panahon po na siya po ay nakakulong, even po nung mga panahon na sa pangalawang pagkakataong umikot po siya sa Asia Minor at umabot po siya konti po sa Europa, ay kasama po diyan ay walang iba kundi ang kanya pong personal na doktor, si Lucas. And so marami po sa mga kinuhanan po ni Lucas na impormasyon ay walang iba kundi kay Pablo. Majority po kay Pablo. Pero kumuha rin po siya, nag-interview rin po siya ng mga ilang po mga apostol, gaya po ni Pedro. No? And of course, even po yung Gospel of Luke, sabi po ng mga marami, that even Luke interviewed yung nanay po ng ating Panginoong Jesus, si Maria. So ganun po. So the mention of we, makikita po natin yan sa Acts 16, ay sinasabi na ang nagsulat ng Book of Acts ay kasama po nila ni Pablo. At walang ibang tinuturo, no, pagdating po, kundi si Lucas. At pinatunayan po yan ng mga naunang mga mananampalataya. The early church fathers also pointed that indeed the authorship of the Book of Acts ascribes to Luke. So even po yung mga naunang mananampalataya, about 100 or 150, at yung pong tinatawag na the Muratorian Canon, no? Yung po yung mga nauna hong mga kopya ho ng salita ng Panginoon, New Testament, tinutukoy po nila na ang nagsulat po ay walang iba kundi si Lucas. Okay? And so, wala hong talagang, kumbaga, undeniably na ang talagang nagsulat po ay walang iba kundi
itong si Lucas. Ngayon po, sino po si Lucas? Para maintindihan po natin ito. Sabi po natin last Sunday na si Lucas, hindi po siya parte po doon sa 12 apostol. Okay? Hindi po siya parte doon sa original 12. Okay? So, tayo po na lumaki po sa malaking simbahan, akala po natin na lahat ng nagsulat ng gospel, si Matthew, si John, si Luke, at sino po yung isa, si Mark, noon po ang aking pong pagkaalam, lahat sila parte doon sa 12 apostles. Mali po. No, si Mark po, hindi po siya parte. Si Lucas, hindi rin po siya parte po doon sa 12. Si Matthew na tinawag na Levi at si John, syempre, ay parte po sila sa 12. So, actually po, kung mapapansin po ninyo, si Lucas, siya po ay isa sa mga hintil. Hindi siya kasama doon sa circumcision group na binanggit ni Pablo sa Colossians chapter 4, verse 10 to 14. Okay? Hindi po siya Hudyo. Sabi din po ng mga ilang po mga scholar, siya ay galing sa syudad po ng Antioch sa may Syria, kung saan una hong nagkaroon ng pag-launch or punta ng mga maraming missionary katulad po ni Pablo, no, doon nagumpisa sa iglesia po ng Antioch. The city of Antioch also, or the church of Antioch, was the first time na nabanggit po yung pangalang Christians diyan po sa lugar po na ito. Sabi po ng mga ilang scholar, si Lucas ay galing daw po sa lugar po ng Hintil. Pagpasensya niyo na po mga kaibigan kung medyo technical, puros informasyon itong binabanggit ko po sa inyo para makilala po natin sino ang nagsulat ng libro po ng Acts. And of course, alam po natin, Colossians chapter 4 also, na si Lucas po ay isa pong doktor. Siya po ay manggagamot. Huwag niyo na ho ang tanungin kung ano ho ang specialization po niya. Pero sabi nga po ng Colossians chapter 4, he is a doctor, he is a physician. No, siya po ay manggagamot. Ganon din po, base po sa Philemon verse 24, Philemon verse 24, binanggit din po nung nagbigay po ng greeting po si Pablo kay Philemon at sa iglesia po ng Colossae, sabi po ni Pablo, sabi niya, si Lucas ay isa pong manggagawa ng Panginoon. Kapwa manggagawa kay Kristo at matalik na kaibigan. Can you imagine, no? Tatawagin ka ng Apostol Pablo bilang isang matalik na kaibigan. At napatunayan po yun, no? Nung panahon na si Pablo ay mag-isa lang, sabi po doon na ang natitira lamang, ang hindi nag-iwan kay Pablo ay walang iba kundi si Lucas. Binanggit po niya actually po doon na sabi nga po kay Titus na dalhin mo dito si Timoteo. Dahil lang naiwan lang sa akin ay walang iba kundi si Lucas. Ganun ho katapat po si Lucas sa gawain po ng Panginoon. Ganun po siya kapursigido pagdating po sa kanya pong paglilingkod sa Panginoon. Noon po kapag ikaw ay kasama po ng mga apostol, sigurado po ay talagang parte na ho sa buhay mo ang persecution. Dahil kalaban, ang tingin ng mga Hudyo sa mga maraming Kristiyano ay kalaban ng kanilang relihiyon. And so part of being associated with Apostle Paul comes also with what? Persecution. And so si Lucas, tumayo po siya kahit sa pangamba po ng pag-uusig. Tapat po siya sa paglilingkod sa Panginoon. At the same time also, sabi po natin, si Lucas, isa po siya sa tinuturing po na magaling po na historian. Maayos ang kanya pong pagkakalatag po sa kasaysayan. Sabi nga po nila na si Lucas po, magaling po siya pagdating sa pag-identify ng mga marami pong lugar at napatunayan po yan sa kasaysayan na yung mga lugar na ito na pinuntahan nila Pablo ay totoo. Diyan natin makikita na ang Biblia ay talagang totoo. No, makikita po natin ang mga syudad hanggang ngayon po makikita. Mayroon po akong pinapanood po na isa pong website po sa YouTube. I don't know kung may mga iba rin po kayo. No, napakaganda po yung pong ito pong siya po ay Kristiyano at every time po na siya po ay magbanggit po ng isa pong archaeological site, sa dulo po nito ay nagbabahagi po siya ng ebanghelyo. At pinapatunayan po niya bilang isang archaeologist na talagang totoo ang salita ng Panginoon. Hindi po siyempre dahil po sa archaeology, pero dahil ito ay salita ng Diyos. Yun nga lang po, it corroborates archaeology. Pag sinabi archaeology, yung po mga artifacts, yung mga makalumang mga bagay na nakikita, tapos biglang nahuhukay, no? At natatagpuan po nila yung mga iba't iba po mga artifacts na ito, at binabalik tanawan po nila anong nangyari noon. Archaeology confirms the Word of God.
no? I-send ko na lamang po doon sa group chat, no? Pero maganda po, ito po mga panoorin po na ito. Mga short films lang, pero doon mo makikita totoong-totoo ang salita ng Panginoon. Ang katunayan po diyan, no, ang Luke po o ang Book of Acts na sinulat po ni Lucas ay ganoon na lamang po ka-accurate pagdating po sa mga lugar na isinulat po niya, ibinanggit po niya, no. And so si Luke po ay tinagurian po siyang dakila pong historian. Ano ba sa Tagalog ang historian? Historian, ayan. Siya po ay historiador. Wow. Yan, historiador, sabi ni Ma'am Ruby. Yan, praise God po. And of course, ganun ho na lamang ho ka-accurate ang Biblia because ultimately, sabi po natin last Sunday, that the author of this book is none other than God Himself. The author of the Bible, and more particularly po, pagdating po sa pinag-aaralan po natin, ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. God is the author. He is the chief character. Siya ang puno hong katauhan pagdating po sa pag-aaral po na ito. At siya rin po ang kanyang kamay, ang patuloy na umaalalay sa lahat ng mga ginamit po niya at maging sa kwento kasaysayan ng mga tao po noon. His invisible hand of divine providence becomes visible as the feet of the apostolic band under the weight of the Holy Spirit. No, kaya po, napakaganda po yung sinabi po ni R.C. Sproul, saan po dito ang galaw ng Banal na Espiritu. Ang galaw ng Banal na Espiritu ay nakamarka po dyan sa paanan po ng mga apostol na ito na ginamit ng Panginoon para sa ganon abutin ang mga hindi mananampalataya. Napakaganda pong komento po dyan. Last Sunday po, sabi po natin, according kay John Fox, na si Lucas, siya po ay pinatay po, no, sa pamamagitan po ng pagbaging. He was hanged on an olive tree, no, by the idolatrous priest of Greece. No, nung panahon po na ito, marami po mga Kristiyano ang namamartir at isa po doon sa pinatay ay walang iba kundi si Lucas. No, sa panahon po natin ngayon ay marami rin pong talagang pinapatay ng mga Kristiyano. No, sa bayan po natin sa Pilipinas, di ba, napaka-komportable sa totoo lang na magsabing Christian ako. No, pero pagdating po ng persecution doon, masusukat po talaga kung sino po ang tapat, sino po talaga ang totoo pagdating sa kanyang pagsabing Kristiyano po siya. Si Lucas, pinatunayan po na talagang siya ay sumunod kay Kristo kahit sa gitna o kahit sa bingit po ng kamatayan, he was martyred in the name of Christ. He was preaching in the areas of Greece at nagalit po yung mga pari po na ito ng mga pagano at siya po ay ibinaging po sa puno po ng olibo. Diyan nagtapos po ang buhay ni Lucas. Sabi po natin last Sunday ay ganito po. No, looking at Luke's life, kung titingnan po natin ang buhay po ni Lucas, makikita po natin doon ang grasya ng Panginoong Diyos. Siya po ay isang hintil. No, at sa mga Hudyo, ang tingin sa mga hintil ay wala hong pag-asa. Wala ho, sa tingin ho ng mga Hudyo, ang mga hintil ay malayo, kalaban ho ng Diyos. Sila po ay hiwalay sa kayamanan ho ng Israel. At sa tingin ho ng mga maraming Hudyo, sila po ay malayo, walang pag-asa at walang kakayanan pagdating sa biyaya ng Panginoon. And yet, the grace of God, ang biyaya ng Panginoon, ang yumakap kay Lucas, kahit po sabihin siya po ay isang hintil. Ang biyaya po ng Panginoon ay walang pinipili. Pagdating po sa kaligtasan, no, hindi po ang kaligtasan nakabase kung ano po mga cultural inclinations po or cultural background mo. Ang biyaya ng Panginoon ay sa lahat ng mga makasalanan. Sa mga tunay na hihingi ng tawad kay Kristo at yayakap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kita rin po natin kung paano ginamit po ni Lucas ang kanya pong trabaho, ang kanya pong kumbaga panawagan, ang talento. Ginamit po niya ito sa pagsisilbi sa Panginoon. At the same time also, ultimately, no, ang buhay po ni Lucas ay nagpapakita kung gaano ho kapribilehiyo ang mga Kristiyano na ito sa pamamagitan ng paglilingkod sa Panginoon kahit sa gitna po ng pag-uusig. Privilege po. No? Privilege po na mamuhay para po sa Panginoon. E ngayon po, tingnan po natin, tuloy po natin, dyan po tayo nagtapos last Sunday. At titingnan po natin isa pong katauhan na sinulatan po o pinagbigyan nito pong mga aklat po na ito, i-dedicate no, ni Lucas sa particular na tao. Ang pangalan po niya ay si Theophilus. Okay, si Theophilus.
Okay, tingnan ho natin ang Acts chapter 1, verse 1. Still with me po? Okay pa po kayo? Okay, Acts chapter 1, verse 1. Sabi nga, the first account I composed Theophilus. At kung mababas, makikita din po ninyo sa Luke chapter 1, mapapansin din po ninyo doon, sabi niya, "O most excellent Theophilus." So, sino nga po ba itong si Theophilus? No? Salitang Theophilus po mga kaibigan, mga kapatid, ay galing po yan sa dalawa pong Greek word. Ang salitang Theos, na ang ibig sabihin po yan ay Diyos, at ang salitang Phileo. No, pag sinabi natin Phileo, ang ibig sabihin yan ay pag-ibig or love. No, could be brotherly love, ang yan po ang tinutukoy. Pagkaiba po yan sa iba pong pagsabi po ng agape or agapaw. Okay? So pagka pinag-combine mo yan ngayon, ang ibig sabihin po ng pangalang Theophilus, napakagandang pangalan, kapag nagkaanak po kayo, pwede nyo ipangalang Theophilus, at ang kanya pong palayaw ay Pilo. No? Napakaganda hong pangalan, Theophilus. Pagka pinag-combine mo yung salita, dalawang pananalita, sa dalawang salita na yan, ang ibig sabihin niyan ay lover of God or beloved of God. Maaring siya ay nagmamahal sa Diyos, dahil nga po sa dalawa pong salita na ito, or minahal ng Diyos. So, doon pa lamang po sa pangalan po ng taong ito, ay magkakaroon po tayo ng regard na maaring itong taong ito ay Kristiyano, o maaring itong taong ito ay isang taong naghahangad makilala ang Panginoon, o ang kanyang mga magulang ay mga mananampalataya, we don't know. No? Pero ako po, kung tatanungin po ninyo ako, dahil nga po sa pagkabanggit po ni Lucas na sinulatan po niya, listen to me mga kaibigan, sinulatan po niya si Theophilus para patatagin ang kanya pong pangunawa tungkol sa Panginoong Jesus. It assumed therefore na si Theophilus ay sumusunod sa Panginoon. Dahil gusto ngayon ni Lucas na itong si Theophilus, sa pagbabasa po niya sa buhay, kasaysayan ni Kristo, masasabi po natin na ang intensyon ni Lucas ay para palalimin ang lalo niyang pagkakilala sa Panginoon. To confirm, to affirm, to establish yung pagkakilala ng taong ito tungkol sa Panginoong Jesus. So I believe that this person indeed is a follower of Christ. Marami pong mga nagsasabi na itong si Theophilus, dahil nga ang pangalan po niya ay lovers of God or beloved of God, some people would say that ang Book of Acts at maging ang Gospel of Luke ay para po yan sa mga iglesia o Kristiyano. On a general sense, ang dalawa pong libro po na ito ay para daw sa mga mananampalataya as a whole. Okay. Wala po tayo, kumbaga, argumento na ang Biblia ay totoo talaga para sa mga Kristiyano. Naniniwala ho ba tayo doon? Pero pag ito po ay iyon ang prioridad mo pagdating po sa primary audience ng Book of Luke at ang Book of Acts, then of course, magkakaroon tayo ng problema. In principle, yes, the Gospel of Luke and the Book of Acts are intended for the church, of course. Talagang babasahin po natin yan para sa mga Kristiyano. Pero si Lucas, may particular na tao na sinulatan siya. At ang pangalan po niya ay si Theophilus. And so kung ang sasabihin po natin, hindi talaga totoong tao si Theophilus. Yan ay pangalan lamang na tumutukoy sa church. Then, hindi po. May problema po tayo sa pag-interpret po doon. Bakit? Kasi nga po, in the Gospel of Luke, sabi po ni Lucas, "O most excellent Theophilus." Ibig sabihin niya, may particular, may specific na tao na may posisyon, kasi nga pagbanggit ng most excellent, yan po ay respetong pananalita. So binabanggit ngayon ni Lucas na meron akong particular na tao na tinutukoy dito sa sulat ko, ang pangalan niya Theophilus, at siya ay tinawag kong most excellent. And so mga kaibigan, hindi po pwede na si Theophilus ay kathang-isip lamang ni Lucas at maaring binigyan lang niya ng pseudonym para itago, para hindi ma-persecute ang church at pinangalanan niya ang church as Theophilus. Hindi po. No? Si Theophilus po ay aktual na tao. Siya talaga ay tao at binanggit po yan ni Lucas bilang most excellent Theophilus. Are you with me? So nais ko lamang pong
linawin po yon. Kasi may marami mga Kristiyano nga, ang kanila pong tendency nga po, dahil hindi makita po talaga sa kasaysayan, although may mga magsasabi po talaga na tipong, ito si Theophilus. Pero ang Biblia nagsasabi po talaga na siya po ay aktual na tao dahil po sa pagbanggit ng pong titulo o yung respetong pananalita na most excellent. Actually po, yung salitang most excellent ay binanggit din po yan ni Pablo in reference to Felix and Festus, the Roman governors. No? Ginagamit po natin yan ngayon, di ba? Pagka mayroong pumasok po na importanteng tao, for example, kapag presidente po natin, His Excellency, ginagamit po natin. Bagamat labas sa ilong, di ba? Dahil hindi naman excellent, di ba? Kapag ka-reyna ho yan, His Majesty, titulo ho yan, no? Pananalita, respeto, no? So, yun po. And so, marami po mga nagsabi na ito bang si Theophilus ay totoo, I believe po, siya po ay totoong tao. Ngayon po, particularly po, sino siya? Okay? Una, sabi po ng iba that si Theophilus po ay isa pong mananampalataya kay Kristo. At sabi nga po kanina, dito po ako inclined sa nauna, he was a believer of Christ who has been taught with the things about the faith. And in Luke chapter 1 verse 1, makikita po natin doon na siya po ay, sabi po nila, he was a Roman official. Official po siya ng Roman government or Roman Empire. Dahil po sa pananalita. Kung ginamit po yan kay Festus at kay Felix as most excellent, for sure po itong si Theophilus, siya po ay isa pong mayroon pong mahalagang katungkulan ng panahon po na ito. Probably po that this person was a Roman governor in the areas po of Syria or Cilicia, I don't know, no? Probably. Pero siya po talaga ay isa pong Roman official. And because yung description po ni Lucas na kay para sa ganun patatagin, mas lalo ma-establish ang kanyang pangunawa kay Kristo, I incline to believe na si Theophilus po ay isa pong mananampalataya kay Kristo. May mga iba ho na nagsasabi, possibly, okay, pakinggan po nito mga kapatid, possibly, itong si Theophilus ay isang mayaman na tao sa Antioch at siya ang sponsor ng ministeryo po ni Pablo at ni Lucas. No? At kung mayroon po mga gumagawa po ng mga libro, tapos mayroon po nag-sponsor sa kanila, lalo po nang ginagawa po noon, ang paglimbag po ng libro po noon magastos. Di ba? Hindi po tulad po ngayon. Alam po yan ng mga iba po sa atin. Kapag tayo po ay gumagawa po ng mga thesis, di ba? Pa-photocopy ka lang, mabilis lang, di ba? Noon po, hindi po. Talaga hong sulat kamay. Precise po. At bibili mo pa yung mga papel noon. Yung papel po, hindi po yung papel na nakikita po natin ngayon. Papel po nila noon ay gawa po sa dahon. Pinapatuyuan, tapos talagang ginagawa po. Kaya pag nakabili ka ng mga papel na yan, talagang kailangan maayos ang pagkasulat mo. And so, may mga nag-sponsor, kaya dahil po ganun ko kamahal, may mga nag-sponsor. At sabi ng ilan, itong si Theophilus, sabi nila, siya daw ang nag-sponsor kay Pablo at kay Lucas, kaya po nung natapos na yung kwento, he now gave the credit to this person. Kumbaga, dinedicate. Yan po ang ilan nagsasabi. May mga iba naman po na sinasabi nila, itong si Theophilus, siya daw po ay isang Hudyo na nabuhay nung panahon po ng 65 to 66 AD at siya daw po ay isa pong dakilang pari. Siya po daw po ay high priest. Pero again, mga kapatid, itong number 3 po ay talagang malayo na po dahil sabi nga po ni Pablo, si Lucas po ay isang hintil. No? At napakahirap po na masabi na talagang si Theophilus po ay isang Hudyo dahil kung makikita po natin, yung most excellent po ay ginagamit po yan sa mga Roman governors. Pang-apat, sabi pa nila na si Theophilus daw po ay isang attorney. Malala po niya si Pablo po ay nasa on trial, di ba? Kaya nabitin po yung kanyang yung acts, di ba? Sabi nila, itong si Theophilus para daw magkaroon siya ng marami mga proposition para depensahan si Pablo. Sumulat ngayon si Lucas ng mga gawain paano nag-umpisa ang ministeryo para yun ang basihan po ni Theophilus para ipagtanggol daw sa Roman court si Pablo. And of course, that is also a napakalayong speculation. They would see that the book of Acts is a work of what we call apologetics. Ano po ba ang ibig sabihin ng apologetics? Ito po ay depensa po sa pananampalataya.
Sinasabi po kasi ng mga Hudyo na itong Kristyanismo ay isa pong mga grupo na loose, grupo mga rebelde. And so marami mga indictment, accusation sa kanila. And so ngayon si Lucas, sumulat siya na hindi kami rebelde, kami ay tagasunod ni Jesus. Maayos ang aming pamumuhay, hindi kami lumalaban sa gobyerno. And so sinulatan ngayon ni Lucas si Theophilus na sinasabing attorney ngayon ni Pablo para sabihin daw tungkol dito sa claim ng mga Kristiyano. Of course, that's speculation. No. But the Bible would speak that indeed Theophilus was a follower of Christ, and Luke's intention na para sulatan po itong si Theophilus ng buhay ni Kristo at ang paano nag-umpisa ang iglesia para sa ganon mapatibay ang kanyang pananampalataya would indeed tell us that si Theophilus po ay isang mananampalataya na isang pong opisyal gobyerno sa lugar po ng Antioch. That is the probable identity, ito pong si Theophilus. Of course, ang intention po ni Lucas, listen to this, sabi nga po doon that you may have certainty concerning the things you have been taught. At ito pong prinsipyo po na ito ay sasaklaw sa lahat ng mga mananampalataya, even sa panahon po natin ngayon. Ano man ang posisyon mo pagdating po kay Theophilus, ang mananatili po dito ay ang intensyon po ni Lucas. Ang intensyon po niya sa pagkasulat po dito ay para sa ganon, yung ating pong pagkakilala kay Kristo ay mas tumibay, mas maging klaro, mas maging accurate dito sa pamamagitan ng pag-aaral. Una, sa Gospel of Luke, and then in the book of Acts. And so, paano po yan magiging benepisyo sa atin? Dito natin makikita ang mga kwento kung paano pinagtibay ng Panginoon ang pananampalatayang Kristiyano. Dito makikita kung ano talaga ang tunay na iglesia ni Kristo. Dito natin makikita kung ano ang mga struggle ng mga unang mananampalataya nung panahon nila Pablo. Dito natin malalaman kung papaano ho ang saklaw ng kaligtasan, hindi lamang sa mga Hudyo, maging sa mga Hintil. At dito natin makikita kung paano si Apostol Pablo ay ginamit ng Panginoon para ipalaganap ang Ebanghelyo sa maraming lugar po ng mundo at that time. And so the book of Acts indeed has the intention to certify or to assure us the things about what we have learned from the Word of God. Particularly po sa buhay ng ating Panginoong Jesus at ang buhay ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu. And so mga kaibigan, tingnan po natin ngayon ang Acts chapter 1 verse 1. Balik po tayo. Kaya po, ito pong sinasabi ko po kanina para palalimin ating pong pagkaalam tungkol po sa buhay ni Kristo. Sabi nga po ni Lucas, mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan, ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo, si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. O mapapansin po ninyo dito mga kaibigan na ang aklat po ng mga gawa ay ang bida po dito, ang itinataas po dito ay walang iba kundi ang gawain ng banal na Diyos. Okay? Maging klaro po yan. Si Lucas, hindi niya itataas po ang buhay ni Pedro. Hindi po itataas po ni Lucas ang ministeryo po ni Pablo. Si Lucas, ang intention po niya ay patibayin ang mga mananampalataya sa kanila pong pagkakilala sa Diyos, pagkakilala sa kaligtasan na ginawa ni Kristo, at maging ang gawain ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Pinatunayan po niya yan sa mga unang mga pangungusap na ibinigay po niya sa Acts chapter 1. Una ho, makikita po ninyo diyan mga kaibigan, is this, no?
Luke's intention to strengthen the faith of the church is by looking back about the finished work of Christ. Makikita po natin yan sa may verse 1 hanggang sa may verse 3. Sinasabi po dito ni Lucas na isinulat ko sa unang aklat ang mga gawain ni Kristo, ang tinapos na gawain ni Jesus. Observe, brethren, no, mapapansin po ninyo diyan po sa sa Acts chapter 1 kung paano po ang sentro po sa buhay ng mga Kristiyano ay walang iba kundi si Jesus. Tingnan niyo yung verse 1, sabi niya, all that Jesus began to do and teach. Verse 2, sabi niya, Jesus was taken up to heaven. And then, pagdating ho doon sabi po niya doon, after He had given orders, Jesus had given orders by the Holy Spirit through the apostles. At maging ang mga apostol na ito, hindi sila ang nagtawag sa sarili nila. Jesus had chosen these apostles. And then, pagdating ho sa may verse 3, sabi niya, to this, He also presented Himself, His suffering, proof about Himself. And then, pagdating po doon sa may verse 4, makikita po natin yan, He commanded. Jesus commanded. O pagdating po mga kaibigan, pagdating sa pagpapatibay ng ating pananampalataya, na binanggit po ni Lucas kay Theophilus at ang aplikasyon po nito even sa atin ngayon, sa pagpapatibay ng ating pong pananampalataya, ang bida po dito ay walang iba kundi ang gawain ni Kristo. Nakukuha ho ba niyo mga kaibigan? Kasi may mga iba ho, sasabihin nila, paano tayo lalago? Paano tayo dadami? Paano tayo magkakaroon ng tipong pagkilala sa Panginoon? May mga iba ho, ang focus nila ay dapat napakaganda yung musika natin. Pagandahin natin yung ating music. May mga iba ho, ang problema po ngayon dito sa kumakalat po na prinsipyo tungkol po sa sinasabi nila na, alam nyo, ang iglesia, bakit may church? Para pagandahin ang sitwasyon ng mga tao. Pagandahin ang kanila pong, kumbaga, yung kanila pong kondisyon. And so dyan po papasok yung issue po na tinatawag natin social justice. Di po ba? I don't know kung narinig nyo na po yan. Hindi talaga church yan. Bakit? Kasi hindi tumutulong sa kapwa. Ingat ka. Marami po mga sabi, ayaw ko yung church na yan kasi hindi sila mapagkawang gawa. Hindi ho. Pagdating sa pagpapalalim sa iglesia, pagdating sa panawagan ng isang church, hindi po tayo primarily ho ay nandito para tumulong sa ating mga kapitbahay sa mga mahirap at pagandahin ang buhay nila. Yes, parte po yan ang pagpapakita po natin ng ating pong relasyon kay Kristo. Amen po ba? Hindi po natin isinasantabi ang tumulong sa kapwa. Kung may opportunity na binigay ng Lord, may resources po na binigay ng Lord, then pwede tayong tumulong. But the church exists not to alleviate human condition, physical human condition. Hindi po. Ang iglesia ay nandito po tayo para kilalanin kung sino ang tunay na Diyos. At sa paumpisa pa lamang po ng sulat na ito o ng ito pong aklat po na ito, baka mamaya matuon tayo doon sa milagro. Baka mamaya matuon tayo sa anuman po mga ministeryo o ganda ng ulawak ng mga sumusunod sa Kristyanismo. Ma-fascinate tayo, ay gusto ko yung church na yan kasi 3,000 sila. Diyan sa Guiding Light. Ako, 50 lang sila eh. Kukunti lang sila. May mga iba, baka mamaya matuon sila sa mga maraming milagro, maraming mga speaking in tongues. At makalimutan natin na ang pinakasentro po sa pagpapalago sa iglesia ay walang iba kundi si Kristo. Ang pagkilala sa ating Panginoon Jesus. At sinugurado ho yan ni Lucas. Nababanggit ko palagi apostol. Si Lucas. Sinigurado ni Lucas na ang pagpapatibay ng ating pananampalataya, ang pag-a-assure po sa ating pong pagkaalam kay Kristo ay walang iba kundi ang sulat tungkol sa Panginoong Jesus. Ang mga impormasyon at mga bagay tungkol sa Panginoong Jesus. Lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang katangian, lahat ng kanyang mga milagro, si Jesus. I-apply po natin mga kaibigan dito po sa ating pong iglesia. That's why here, brethren, in our church, palagi po nating sinasabi ho, pagdating po sa tuon ng ating ministeryo, wala po tayong itataas kundi kung sino si Jesus, kung ano ang kanyang katuruan, at kung ano ang kanyang ginawa.
Hindi po natin itataas dahil sa galing o sa maayos nating pagtuturo, hindi po sa eloquence, hindi po dahil sa maganda ang ating building. Sana ka, kumpara mo ba sa iba? Hindi po pwede na i-put forward ng iglesia ay dahil sa dami po ng mga kalalakihang naglilingkod. Although maganda po yun. Hindi po pwedeng iyabang ng iglesia na maganda ang musika. May mga times po talagang ako po as a pastor, kapag nakikita ko yung mga ibang church, tapos kompleto yung choir, parang Lord, sana ganyan din po sa church namin, di ba? Sana lahat kami kumakanta. No? Na sense na talagang may choir din kami. No? Mayroon pong selos po sa puso ko. Na sense may mga ganon. Pero hindi po pwede na sabihin ng church na, punta ka sa church na yan. Bakit? Kasi magaling yung choir nila. O maganda ang worship team nila. Sana ang hanapin po ninyong iglesia at mag-commit kayo sa church na yan ay ito. Sino si Jesus sa buhay ng iglesia na yan? Paano nila tinataas si Jesus? Ano ang kanilang binabanggit tungkol sa ginawa ni Jesus? Ano ang kanya pong, kumbaga, ano ang katangian ni Jesus na nakikita sa buhay ng bawat mananampalataya? Kung hindi masagot yan ng pastor, kung hindi makita yan sa buhay ng bawat isa sa inyo, then mga kaibigan, may problema sa loob ng iglesia na yan. Diyan pumapasok ang mga maraming natuturo mali. Diyan pumasok ang iglesia ni Manalo. Babagsak po sila sa kanilang pagtingin kay Kristo. At nakalimutan po nila na ang iglesia ay tungkol sa identity ni Kristo. Tungkol kung sino si Kristo. And so pagka binaba mo si Kristo sa isang estado na tipong siya ay isa sa mga anghel lamang, o siya lang ay isang tao lamang, o siya ay isang propeta lamang, o siya ay isang guro na maganda yung kanyang ginawa, ehemplo, pag binaba mo si Kristo, then hindi mo nakuha ang panimula po na ginawa po ni Lucas sa Book of Acts. Luke's intention, ang kanyang tuon ay ito, ang buhay ng iglesia na ito ay tungkol kay Jesus. Amen? And again, mga kapatid, maaring, okay, alam po naman yan, Pastor. Yes, naiintindihan ko nga yan. In a personal level, ito pong mensahe, ito pong prinsipyo po na ito ay napakahalaga. No? Ang buhay po ni Jesus ay nasa atin. Kaya tatanungin mo, nga po Panginoon, kita ba si Jesus sa buhay ko? Naririnig ba ang prinsipyo po ni Jesus sa puso ko? Pagka tinanong ako kung sino si Jesus, may sasabi ko ba si Jesus ng Biblia o si Jesus na ayon sa imahinasyon ko lang? Kapag may lumapit sa akin na may natuturo na si Jesus ay tao lang, may pagtatanggol ko ba ang tunay na Panginoon ko? That's the implication, mga kaibigan, dito po. And so Luke now wanted the believers that they might see, they will accept, they will believe that the life of the church is all about Jesus Christ. E ang tanong ngayon yun, Pastor, is, paano yan? Sa Book of Acts, wala nang Panginoong Jesus, di ho ba? Tama po ba? Okay po ba kayo, mga kaibigan? Paano yan? Sa Book of Acts, wala nang Panginoon. Precisely. Kasi nga, ang Panginoong Jesus, siya pa rin ang gumagalaw, siya pa rin, mga kaibigan, ang nangingibabaw sa buhay ng iglesia sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, balik po tayo sa Acts chapter 1, verse 4 ngayon. Pagkatapos, ni-remind po ni Lucas, si Teofilo, tungkol sa unang aklat, tungkol sa Panginoong Jesus, ang kanyang buhay, ang kanyang pagtuturo, at ang kanyang ginawang sakripisyo, magmula po dyan sa may verse 1 hanggang po sa may verse 3. Sinabi po ngayon ni Lucas, sabi niya, samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem, sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo, at ito ay ang pagbabautismo sa Espiritu Santo. And so Jesus now commanded the Christians, the apostles particularly, na hintayin ninyo ang pangakong banal na Espiritu. Dahil ang mangingibabaw, ang mangunguna sa iglesia na ito na tinatag ni Kristo ay walang iba kundi si Kristo pa rin. Yun nga lang, wala na ang ating Panginoong Jesus, pero ang sasakop sa iglesia ay walang iba kundi ang ministeryo at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang Espiritu ni Kristo, ang banal na Espiritu. You see, that is the promise
Jesus commanded the disciples to stay in Jerusalem and wait for the Father's promise. And the promise is this, the baptism in the Holy Spirit. Okay? Baptism in the Holy Spirit. Ang Banal na Espiritu ay darating at pupuspusin ang iglesia. Pupuspusin ang mga mananampalataya. O ngayon pong umaga, titingnan po natin ito pong salita po na ito, baptism in the Spirit. Kasi mga kaibigan, ang Banal na Espiritu ay hindi po gaano aktibo nung panahon ng lumang tipan. Okay? Ang Banal na Espiritu, yes, pagdating po sa pagkalikha, the Spirit is hovering around. No? Ang Banal na Espiritu ay nandun na. Even po sa pananalita, sa hiningaho ng Panginoon na tumutukoy po yan sa ministeryo ng Banal na Espiritu, sa pagkalikha, andun na ang Banal na Espiritu. Subalit, hindi po siya gaanong prominente pagdating sa lumang tipan. Even nung panahon na dumating ang Panginoong Jesus, wala pa po ang Banal na Espiritu in terms of kasama po natin siya sa kanya pong pananahan po sa atin. Ang Banal na Espiritu ay dumating nung panahon po na tinatawag nating Pentecost, Acts chapter 2. Pero bago po ang lahat, sa Acts chapter 1, siya po ay pangako. At kung kayo po ay may mga Biblia, nandyan po yan sa Ezekiel chapter 36. Hindi na po natin tingnan po yan, but balikan nyo na lamang po sa inyo pong mga tahanan. Ezekiel 36 at Jeremiah 31. Nandyan yung pangako po ng Ama, pangako po ng Diyos na ang Banal na Espiritu ay mananahan sa mga pinili niya, sa mga tunay na mga kanya. That was the promise. So ang tanong po ngayon ay ito, kasi naririnig po natin palagi ito sa mga kaibigan po nating mga nasa charismatic group, di ba? Ano ho ba ang ibig sabihin ng baptism in the Spirit? Ano ho ba? Okay? Ang pinakamaganda hong tingnan po diyan, ang susi po dito ay walang iba kundi, wala tayong problema sa Holy Spirit. Pero ang salitang baptism ang kailangan po natin i-define. Now, the word baptism, basically, it means immersion. Okay? Pag sinabi natin bautismo, ito po ay tumutukoy, ang ibig sabihin niyan ay dipping or sinking or what we call submersion. No, hindi lang po yan pagwiwisik, kundi talagang paglublob ang tawag doon. No? Pag talagang paglagay po sa buong sa kabuuan ng katawan, paglublob po sa tubig. That is the meaning of the word baptism. Kaya po, marami po mga nagsabi, sabi nila, pag sinabi natin to baptize, it means to plunge into. No? Pag sinabi po natin pagbabautismo, hindi lang huyan nabasa lang yung ulo mo. As in talaga, ikaw ay nilublob. No? Talagang ikaw ay inilagay po sa tubig. And so sa Old Testament, ang idea po ng salitang baptism ay equivalent po sa salitang washings. Okay? Washings. At ginamit po yan actually, nagsulat po ng Hebreo, na pag-usapan po natin last Friday, yung salitang instruction, Hebrews chapter 6 verse 2, sabi doon, iwanan nyo na yung mga pananalita tungkol sa baptisms or sa ibang salin ay washings. Okay, so pag sinabi natin baptism, palagi po yan, associated yan ng paglilinis or pagbabasa. At ang pagbabasa, hindi po yan wisik, kundi talagang paglublob. And so in the Old Testament, therefore, baptism expressed cleansing. Paglilinis, purification, no? And also, sometimes, it speaks about sanctification. Pagka ikaw ay nilinis, ibig sabihin yan, sineparate ka na. Tama mo ba? Pag ikaw ay binautismuhan, ikaw ay nilinis na. Yan ang idea sa Old Testament pagdating sa salitang baptism. Kaya pala, no, noong unang panahon, ang bawat bahay ng mga Hudyo noon, mayroon po silang parang jar sa labas ng bahay. At bago po sila pumasok, mayroon po silang mga seremonya sa ginagawa. No? Paglilinis, para sa ganun, kung may nahawakan silang madumi, para sa ganun, hindi po sila masabing unclean, so gagawin po nila itong seremonyas na ito. Napag-aralan po natin sa Mark that Jesus' disciples, naakusahan po sila na kumain na hindi lang naglinis, nagbautismo, naglinis, naghugas ng kanilang kamay. Makikita po natin yan sa buhay ng ating Panginoon.
And the book of Leviticus, in Leviticus chapter 15, okay? Sa Leviticus chapter 15, nandoon po yung mga listahan po ng mga sitwasyon na kailangan po ng pagbabautismo or washings, paglilinis. And so palagi po sa lumang tipan, kapag sinabi po nating bautismo, palagi po yan tumutukoy sa paglilinis or washings. Ginagamitan po ng tubig. Ngayon po ay ginamit ngayon yan ni Kristo diyan po sa Acts chapter 1 verse 4. Sabi niya, hintayin niyo roon sa pinangako ng Ama. Ano tong ipinangako ng Ama? Verse 4, sabi niya, verse 5, si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. And so, ang bautismo sa Espiritu Santo ay iginamit din po yan, idinugtong po yan doon sa ginamit po na pagbabautismo, salitang pagbabautismo kay Juan Bautista. Okay? Si Juan Bautista ay nagbautismo ng tao sa pamamagitan ng tubig. Hindi po ba? No? At marami po nagsasabi, si Juan Bautista bilang nauna, siya po ang naghanda sa pagdating ng ating Panginoon. No? He baptized men with water. Yan po ay paraan kung paano inihahanda ang pagdating ni Kristo. Nung ginamit ngayon ni Kristo, itong sinabing baptism by John at ang magiging bautismo ng Diyos ng Banal na Espiritu, ay para rin po yung paghahanda sa darating po ng Banal na Espiritu. So that means, no, ang pagbabautismo na binabanggit dito ni Kristo ay para po yung paghahanda na ginawa ni Juan sa pagdating ni Kristo. Ngayon naman po, dahil darating ang Banal na Espiritu, magbautismo kayo. Is such a matter of, kumaga, preparation. At the same time also, the word baptism, again, baptism in the Spirit, no, ay tumutukoy po yan sa pag-i-immerse, no, paglublob, no, pag-saturate. Baptism means not just cleansing, but immersion. No, sino sa inyo dito na try na hong mag-ihaw? Wala ho. Hindi kayo nag-ihaw? Pagka nag-ihaw po kayo, di ba, may mga times ginagawa po ninyo, ini-immerse ninyo yung pong karne sa toyo or kalamansi. Or may iba sa inyo dahil masyadong matrabaho yung kalamansi sa toyo. Asin sa paminta lang, masarap na, di ba? At may mga iba sa inyo, nilulublob pa overnight para yung lasa po ng toyo pumunta doon sa karne. Parang wala nang pinagkaiba pagka sinawsaw mo yung kamay mo sa toyo at doon sa karne. Ganun mo sa iyong bunganga, pareho ang lasa. Yan ang ibig sabihin po ng baptism, immersion. You've been immersed in a sense. And so nung ginamit ni Kristo yung pagbabautismo, John immersed the person. Okay? Now, God promised that the church will be immersed with what? Well, Holy Spirit. So ngayon po, pagka ganun ang ating pong pagtingin po dito, ang pagbabautismo ay hindi po ito second wave ng biyaya ng Panginoon para sa ganun iligtas ulit. Gaya po ng mga sinasabi po ng iba. Baptism in the Spirit is not a second installment of Jesus' power to save. Okay? Kasi yan ang ginagawa po ng mga marami po mga kaibigan po natin. Nung tumanggap ka kay Kristo, yes, mayroong Banal na Espiritu na nagbago sa iyo, pero may mangyayari ulit. At mangyayari yan dahil magtatangs ka ngayon, matutumba ka ngayon, tatawa ka ngayon, gagawa ka ng kung ano-ano mga bagay na involuntaryo ngayon, at yun yung sinatawag nilang baptism in the Spirit, at nakumpleto na ngayon ang iyong kaligtasan. Na-confirm na ngayon ang pagliligtas. Baptism in the Spirit ay hindi yun ang tinutukoy dito sa passage na ito. Ang sinasabi lang ng ating Panginoon ay ito, ang pagbabautismo ng Banal na Espiritu ay kung saan ang iglesia, ang mga mananampalataya ay pananahanan na ng Espiritu Santo. Uumpisahan na ang pagdating ng Banal na Espiritu at siya ngayon ang sasakop sa mga Kristiyano. Diyan na po ngayon papasok ang pagministeryo ng Banal na Espiritu. Hindi po ito installment or mga iba po ginagawa po nila. Hindi po ito second wave of salvation. Okay? O may mga iba naman, hindi naman po sa kaligtasan, Pastor, but this is a matter of empowerment. Yes, empowerment in a sense.
Pero ito po ay napaka-special at exclusive po sa mga unang mananampalataya kasi nga kung titingnan po ninyo ang kwento, wala pa ang Banal na Espiritu. And so ang salitang pagbabautismo ng Banal na Espiritu ay hindi po yan madodoble ulit sa tipong ito po ay magiging paraan ng tinatawag na pag-confirm ng kaligtasan o pag-empower sa pagsisilbi. Pero unique ito sa unang mananampalataya kasi nga at that point in time, wala pang Banal na Espiritu at ang paraan ng pagdating ng Banal na Espiritu ay sa pamamagitan po ng pagpapananahan sa mga mananampalataya. It was not referring to any event na mauulit-ulit. Ito ay particular, unique event sa early church kung saan dito ngayon ibibigay ni Kristo o papadala ang Banal na Espiritu, pananahan ang mga mananampalataya. And so baptism in the Spirit refers then on how the Spirit came to dwell with believers. Okay? Iba po ito, okay? Pakinggan po yung mga kapatid. Ang baptism in the Spirit, iba po ito doon sa ginagawang pagbabago ng Banal na Espiritu sa puso. Tayo po, ako po, naniniwala po, base po din po dito sa sinasabi po ng Biblia, like Romans chapter 6, 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Ang pagbabautismo ng Banal na Espiritu, pagdating sa kaligtasan, nangyari po yan nung ang Panginoong Banal na Espiritu gumalaw sa puso mo. At yun po ay event po ng kaligtasan. The moment ikaw ay binago ng Banal na Espiritu, ay binigyan ka rin na ngayon ng spiritual gift. Regalo para sa ganun, pwede kang maglingkod sa Panginoon. Kailangan mo nga ng po yung ma-discover, na sense na kailangan mo makita yan sa buhay mo. Pero hindi po yung tinutukoy na tipong kapag ka nabautismoan ka ng Banal na Espiritu, kailangan mag-dance ka, kailangan sumayaw ka, kailangan sumuka ka, kailangan gumaga, magkaroon ka ng mga milagro. That event is so specific only in the early church. Why? Because at that time, ito yung unang pagkakataon darating ang Banal na Espiritu. At ang salitang baptism in the Spirit doon ay ang ibig lamang po sabihin niyan ay ito na ang umpisa ng pananahan ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Are you with me? Nakukuha ba niyo mga kaibigan? And so that was so unique in the early church. Kasi nga wala pa po ang Banal na Espiritu nung panahon po ng lumang tipan at even nung panahon na nandito po si Kristo. And so baptism in the Spirit is not the Spirit's work of regeneration, but it is actually the immersion or the indwelling of the Holy Spirit at first moment in the life of the early church. Yan po ang tinutukoy po ng Panginoong Jesus diyan. At sa katunayan, sa Acts chapter 1 verse 5, sabi niya, hindi magtatagal. Okay? Hindi magtatagal. Ibig sabihin niyan, may timeline. Hindi magtatagal, babautismon kayo ng Banal na Espiritu at pagdating sa Acts chapter 2, the day of Pentecost, yun na nga, dumating ang Banal na Espiritu at nagkaroon ng pagsambit ng iba't ibang mga lingwahe. Hindi po tinutukoy po doon ay yung tipong, yung aspeto na yun ay nag-confirm, nagkumpleto ng kaligtasan nila. Yes, namatay si Kristo, naligtas ka dahil kay Kristo, pero para sa ganun ma-confirm, ma-kompleto, ma-satisfy, ma-100% ang kaligtasan mo, dapat dumating si Holy Spirit sa buhay mo ngayon. Hindi po. Katunayan po niyan, mga kaibigan, sa mga sinasabi po ng Biblia, nung ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kasama rin mo rin tinanggap ay walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Nanahan ang Banal na Espiritu sa buhay mo. Bakit ito po magkaiba? Bakit parang may timeline? Di mo ba? I believe po yung mga apostol, Christian na sila. Tama po ba? Pero bakit late dumating ang Banal na Espiritu? Kasi nga po at that time, andun pa ang Panginoong Jesus. Kasama pa nila ang Panginoong Jesus. Di po ba? At nung kasama pa nila ang Panginoong Jesus, syempre po, hindi pa po darating ang Banal na Espiritu dahil kasama pa po nila ang kanilang tagapagligtas. Pero nung umakyat ang Panginoon sa langit at nagbigay po si Jesus ng panuntunan, huwag muna kayo, manatili kayo sa Jerusalem at hintayin niyo ang Banal na Espiritu. At doon po dumating ang Banal na Espiritu at binanggit ni Kristo yon bilang baptism in the Spirit. So baptism in the Spirit is so unique in the early church because it only refers to the yung instant na ang Panginoong Holy Spirit, ang Banal na Espiritu ay nanahan sa iglesia ngayon.
Hindi po yan event na maulit-ulit, pero napaka-unique nung panahon po na ito. Nung panahon po na ito. And so, magmula po dito sa may verse 5, dito ngayon nabuksan po ang gawain ng Banal na Espiritu sa buhay po ng iglesia. And next Sunday po, titignan po natin kung paano umakyat ang Panginoon sa langit, at the same time po, dito na ho ipinahanda ang iglesia po pagdating po sa paggalaw ng Banal na Espiritu, ang pagministeryo ng Banal na Espiritu sa church. No? Let us pray po, let us pray. Lord, salamat po sa umaga po na ito. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa pagre-remind po ninyo sa amin tungkol po sa kahalagahan po ng aming pong pagkilala kay Kristo. Lord, ang pinakamahalaga po sa buhay po namin ay walang iba kundi kami po ba, Panginoon, ay tunay na kay Jesus. At ang iglesia po ba na ito ay tumatayo sa katauhan at sa gawain po ninyo, Panginoong Jesus. At yun po, Panginoon, na naumpisahan po nila Pedro, nila Pablo, nung sila po ay itinalaga po ninyo bilang po mga testigo ng inyong pong ebanghelyo, Panginoon. At magagawa po nila po ito, Panginoon, dahil po sa kapangyarihan na binigay ng Banal na Espiritu. Naumpisa, Panginoon, ang gawain po na ito, O Diyos, sa pamamagitan po ng inyong pong pananahan sa iglesia, sa pamamagitan po ng inyong pong paghawak, Panginoon, sa buhay, ang inyong pong impluwensya, Panginoon, sa galaw at gawain ng iglesia. And so, Panginoon, salamat po. Kami po na mga mananampalataya, Panginoon, sa panahon na ito, Panginoon, nung kami po ay niligtas po ninyo, ay ganun din po, Panginoon, agad din binigay po ninyo si Jesus, si Banal na Espiritu sa amin, O Diyos. Upang sa ganon, kami po ay sakupin po ninyo at manahan ang Espiritu sa amin upang sa ganon kami po ay makatugon sa inyo at makapamuhay ayon sa gawain, ayon sa prinsipyo po ng inyong pong salita, ang prinsipyo po ng Kristyanismo. Panginoon, namin pong pinag-aaralan po dito, Panginoon, ay ang kasaysayan, paano nag-umpisa ang lahat. At parte, Panginoon, sa pag-aaral po na ito ay kung paano po ninyo binautismuhan ang iglesia sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Lord, thank you that you have given the Holy Spirit, Lord God, to empower the believers, Lord. Thank you, Lord God, that you have confirmed, Lord God, even the apostles by the works and power of the Holy Spirit. Upang sa ganon, kami po na tumitingin ngayon, kami po na nagbabasa ngayon, ay masabi po namin, Panginoon, ito ay gawain po ninyo, O Diyos, dahil po sa ministeryo ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga unang mananampalataya. At ngayon, Panginoon, na nakikita na po namin, Panginoon, ang kahalagahan ng salita po ninyo. Ngayon, Panginoon, na nakikita na po namin ang kabuuan, Panginoon, ng mga kalooban po ninyo sa inyo pong salita, Panginoon. Ang Banal na Espiritu ngayon ay gumagalaw sa iglesia po na ito, sa panahon po namin po na ito, sa pamamagitan ng klarong pagpapahayag ng salita po ninyo. Klaro hong pag-aaral, Panginoon, ng inyong pong salita. Klaro, Panginoon, kompleto, Panginoon, na pagtaguyod, Panginoon, ng inyong iglesia sa pamamagitan ng inyong pong salita. Lord, you can still work wonders, Lord God, and miracles, Lord God. But the greatest miracle, Lord God, is none other than our salvation in Christ. That you have opened the eyes of the blind so that we will see the light, Lord God, in your Son. Salamat po, Panginoong Diyos. Ama, nawa, Panginoon, ay ang mga hamon po na ito, ang mga salita po na ito, at maging, Panginoon, ang mga personal reflection na nakita po namin even sa passage na ito. Mangyari nawa, Panginoon, na hamunin po niyo kami at may pamuhay po namin ang buhay ni Kristo, ang katauhan ng aming pong Panginoong Jesus. Hindi lamang po sa panahon na nandito kami, Panginoon, dito sa lugar po namin, sa center po namin, sa bahay-sambahan na ito. Lalong-lalo na, Panginoon, sa paglabas po namin, pag-uwi po namin, pagkatrabaho po namin, pag-aalaga po namin sa mga anak po namin, O Diyos. Tulungan niyo po kami. Nawa, Panginoon, makita si Jesus sa buhay at pananalita po namin, Panginoon. Salamat po maging sa inyong pong pagbibigay ng aming pong mga ikapo. Salamat po, Diyos, sa inyong pong kabutihan.
Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat po ninyo sa amin at sa pagtugon po ninyo sa mga pangailangan po namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa pagbibigay po namin, magbigay po kami na may pasasalamat sa biyaya po ninyo. Alam po namin, Panginoon, na kayo rin po, Panginoon, na magbabalik po nito ayon sa kalooban, ayon, Panginoon, sa kagandahang loob po ninyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, na ang iglesia po na ito ay hindi magkukulang dahil ito po ay gawain po ninyo, O Diyos. Salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon, sa aming pong pag-uwi. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Ingatan niyo po ang mga kalusugan. Lalong-lalo na, Panginoon, na mainit ang panahon. Bigyan niyo po kami ng sapat na kalakasan at magawa po namin, Panginoon, ang mga kailangan po namin gawin. At maipakita po namin, Panginoon, na kayo nga po ang aming pong Diyos at aming pong pinaglilingkuran. Salamat po. Madakila po kayo sa buhay ng iglesia po na ito at madakila po kayo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.